This video is another concerned video po. Ang sabi niya is, Miss Che, video ka naman ng signs kung paano malalaman na bored na sa'yo ang long distance relationship mo. Okay, ano po ba ang table of contents nito? Ang long distance relationship po ay nagwo-work lang yan kapag pareho kayo willing na i-work out ito. Kasi kung hindi, yung ini-invest mong time, energy, ay mauuwi lang sa wala. So, medyo masakit po ang ending kapag ang isa lang ang willing na mag-work ng relasyon na ganito. Hindi ito madali, but it's not necessarily a bad idea. As long na pareho kayong may goal na panatiliin ang communication ninyo at bukas ang isip ninyo na ma-overcome anumang obstacles ang pagdadaanan ninyo. Pag nasa LDR kayo, madali kayong ma-distract ng ibang tao, ibang bagay na nakapaligid sa inyo. Kaya marami talagang hindi nakaka-survive sa ganitong klase ng relasyon. Okay, number 1 na masasabi mong nabuboard na sa'yo ang kapartner mo, of course, nagbabago na yung pakikipag-communicate niya sa'yo. At palaging nangyayari yun. Pag nasa long distance relationship kayo, napakahalaga talaga ang communication. Pero kapag ang taong ito ay hindi ka na kinu-communicate, hindi na siya tumatawag, hindi na siya nag-update sa'yo, it's a clear sign na hindi na siya nag-i-invest doon sa relationship ninyo ng kanyang time and energy. Number 2, at kapag nag-communicate naman kayo once in a while, hindi mo na nakikita yung sparks sa kanya kapag kausap kanya. There is no excitement anymore. Kaya mararamdaman mo, something is off. Ibang-iba talaga yung pakiramdam na yun. Number 3, ikaw na ang nag-i-initiate ng lahat-lahat. At hindi na rin siya nagre-reach out sa'yo. Yung pakiramdam mo na pinupush mo yung sarili mo sa kanya, ikaw na lang ang nag-e-effort para lang magkausap kayo. Pag ganito, yung palagi mong nararamdaman, malaking senyales to na nawawala na yung interest ng partner mo sa'yo. Number 4, hindi na kayo nag-uusap about the future. At madalas, nakakancel na yung mga plans niya noon sa inyo. Very important na nakakapag-usap kayo about the future para nakakapag-create kayo ng goals together. Kung noon ginagawa niyo yun, ngayon hindi na. Another thing, he doesn't want to talk too long. Oo, nag-uusap nga kayo. Pero mararamdaman mo sa kanya na pakonti na lang yung time na ibinibigay niya sa'yo. Kapag may chance kayo mag-chat or mag-phone call, mapapansin mo na he's becoming less and less available to you. Tipong may gagawin siya, kaya magpapaalam na siya or inaantok na siya or may trabaho pa siya, yung mga ganun excuse niya. Lagi ng ganun yung ginagawa niya sa tuwing may chance na mag-usap kayo. Another thing, he gets busier and busier. Napapansin mo, wala na talaga siyang oras sa'yo kasi palagi na siyang occupied ng mga kung ano-anong gawain. Hindi lahat ng kalalakihan ay straightforward sa kanilang needs and wants pagdating sa relasyon. So, to avoid confrontation, he becomes busy. At naghahanap siya ng mga excuses para hindi kanya makausap. Mag-reply man siya ilang oras o kinabukasan na yung text back niya sa'yo. Pag ang isang tao or yung kapartner mo ay may interest pa sa'yo, once na na-receive niya ang message mo, magre-reply agad sa'yo yan. Baka umaasa siya na isang araw, ikaw na lang ang mag-first move na makipaghiwalay sa kanya. What I love about this product, itong No More Dark Secret ng K-Skin, bukod sa may advanced whitening na siya na kung saan pwede niyang matulungan na pumuti yung mga singit-singit mo, moisturizing, meron siyang anti-irritation, antibacterial, maintain healthy pH level. Hindi lang pambabae, meron din po tayong pang-lalaki. Another thing, you've taken a backseat. Anong ibig kong sabihin dito? Yung pakiramdam mo na hindi ka kasama sa mga priority niya. Kapag nararamdaman mo ito, maniwala ka, totoo yan. Mapapansin mo na may mga taong nasa higher priority ng buhay niya. At hindi ikaw yun. Last one,
He's not trying to impress you. Hindi na siya gumagawa ng effort para sa'yo. Ang effort ay very important po sa isang relasyon, lalo na sa long distance relationship. Kasi yan lang yung way para ma-nurture ninyo yung relationship ninyo at magtagal ito. Now, kung wala ng effort at hindi ka na niya ini-impress doon sa pagkatao niya, ano pang pangahawakan mo? Sa tuwing magkikita kayo, wala na siyang effort na magpa-impress sa'yo. Hindi na siya nag-aayos ng sarili niya, hindi na siya nagdadamit ng maganda, pinababayaan niya na yung sarili niya. Kung bihira kayo magkita once a year or once a month, syempre dapat excited kang makipagkita sa partner mo. Normal na mag-aayos ka, magpapabango ka kasi gusto mo, presentable ka doon sa partner mo. Pero kapag hindi na ito ang nakikita mo, sa tuwing magkikita kayo, pinaparamdam niya sa'yo na parang wala siyang kagana-gana. Posible na he doesn't care anymore. Kung ano man yung mati-turn off ka ba sa kanya or not, wala na rin siyang effort na pagplanuhan kung kailan uli kayo magkikita. Dalas, hindi na rin siya ang nag-i-initiate ng mga salitang I love you, I miss you. Kung hindi mo pa sasabihin sa kanya yon, hindi pa siya magsasabi sa'yo nung ganong mga salita. Wala na rin yung mga surprises niya sa'yo, flowers or cards. Yung tipong pag nagkikita kayo or nag-uusap kayo, pakiramdam nyo is responsibility na lang, kaya kailangan yung mag-usap. Wala na yung joy, wala na yung excitement. Boring na yung conversation ninyo. Alam nyo guys, ang long distance relationship, kailangan talaga siya ng maraming effort. A lot of work. Pero kung nararamdaman mo ay parang nawawala na yung interest sa'yo nung ka-long distance mo or nabuboard na siya sa relationship, very important na mag-usap ka agad kayo para malaman nyo kung ano ang iniisip ng bawat isa. Kailangan na-update or nare-renew yung mga feelings ninyo sa isa't isa. So yun lamang guys ang video natin for today. I hope may nakuha po kayong tips sa mga pinag-usapan natin ngayon. At kung nagustuhan nyo po ang ating video, please give it a thumbs up, comment down below, and also share this video na rin po sa mga kaibigan sa tingin nyong matutulungan ng video natin. Once again, palagi po kayong mag-iingat at palagi po kayong manalangin. Thank you guys for watching and see you in my next one. Always love yourself and be a blessing. Bye!